Pangalawa, Bakit itong ba si bakit ba ang sama-sama ninyo? Bakit niyo ba siya ni-wish na mategi? hindi ko siya wini-wish na mategi, pero kung kunwari may sakit siya, hintayin ko na lang siya mamatay. Parang sabi ko nga ano, ang tawag dito yung alam mo yun, yung parang hindi wala kasing point na mag-speculate eh kung may sakit ba siya, kung may ano ba. Although Amy Marcos said na nagkakasakit na nga daw yung kapatid niya. Gaano katindi yung sakit ng kapatid niya, hindi natin alam. Eh ang Hindi problema natin kasi, alam. oo, sabi stage 4 daw, colon cancer, inemerute, ganyan-ganyan. Pero ang sa akin nga kasi, gano'n man, wala kasing value sa atin kung mag-speculate nung sakit ni Bongbong Marcos eh. Kasi hanggat nakakatayo siya at nakakapaglakad siya, girl, buhay pa yan, di ba? Wala tayong ano dyan, di Nakakaloka, ba? nakakaloka, So, nakakaloka kung ganyan ang sakit niya kasi gano'n din ang naging sakit ni Tita Cory. oo, oo. Kung totoo. So, anyway, Hmm. I'm, tinatago, kasi kung totoo yan, hindi mo naman maitatago yan eh. Sabi Kung ni totoo yung, sandali, true! Oo. they don't they wala girl, wala talaga silang ano, galit na galit. Alam mo, bakit ba kayo galit na galit sa mga Duterte supporters? We're only supporting who we want to support. Eh, you are also Mm-mm. supporting who you want to support. Kaya ganyan kayo galit, nalang konti nyo. Mm-mm. It's not our Totoo. problem kung bakit kayo konti. At hindi sila dadami ever. Yun yung problem. Hindi talaga na sila dadami. Tatanga eh. Diba kaya gusto nilang tanggalin si Sara dahil maraming botante si Sara. Tapos di ba meron pa sa yung paiklat na kailangan lumayas na ng Pilipinas ang mga DDS, ganyan. Eh bakit yung mga DDS na lalayas? Sila mas marami sa inyo. Hindi ba dapat kayo lumayas? Di ba kayo nagsasabi nung nalalayas kayo kung maging presidente si Duterte? Hindi ba kayo lumayas? Mga libag. Saktong-sakto, o, di ba? So, Ayun. ganun lang, sabi ko mahirap kaaway si Candace Owens. Grabe mag-family tree. Oo. Diyos me. Pero in fairness kay Candace Owens, may mga semplang-semplang. Sabi ko, ano mga pinagsabi doon ng ate mo? Parang ano ba, masyado namang malayo yung pang-jump. Pero, in fairness sa kanya, may mga nabibindicate na siya. Di ba, Oo. yung barel is It's not the, maganda yung proven, point niya. Bakit already hindi nyo, proved. anong tawag doon sa testing? Anong tawag yung testing yung kung nagpaputok ka ng barel? Gunpowder test. Parang ganyan. Mga Bakit daw yung ballistic assassin? kinetic. Hmm. Oo, bakit daw yung assassin hindi tinest within 36 hours. Oo. Walang Par- test. Kasi paraffin di ba, test. paraffin test. So, Di yun ba yung ano mabilis yan? lang. Parang, Mabilis lang yun eh. Actually, SOP yun. Pagka kunwari merong pinagbintangan na gunman, immediately kailangan i-employ mo yung paraffin test eh. Kasi nawawala yun eh after some time. kasi nga yung kanya girl, so parang ang eksena niya is, in fairness, kasi di ba wala naman tayo nabalitaan na positive sa paraffin test yung nahuli nila. Oo. Ay, kasi kung nagpaputukan ng baril bakla, gano'n naman talagang unang-unang gagawin paraffin test. So sabi ni Candice Owens, bakit walang ganyan? Bakit hindi pa, walang test sa ganyan? Oo. So, marami siyang valid points na, ay, si Mabel, hi Mabel. Hi, So, Sec Mabel. Hello, hello po. So, bakit marami siyang marami siyang magandang points na ni-raise, Candace Owens, regarding sa assassination ni Charlie Kirk. At yung nakakaloka yung, bakit naman kasi yung mga kausap niya, napaka-dodgy, yung mga tape mong, tinanong niya, bakit ka, di ba alam mo namang suspisyosa masyado si Candace Owens. So, halimbawa si Candace, di ba yung sinabi niya yung, bakit may tinanong daw siya sa support ni Charlie Kirk na bakit ka nagmamadaling may tanggalin dyan sa crime scene? Bakit yung Tapos naloka raw kasi siya sa sagot. Sabi, kasi gusto kong tanggalin yung kasi kailangan kong pumunta doon kasi kailangan kong baka kasi may mga kunin ang may nakawin yung mga estudyante. Ganyan. Ha? Sabi niya, tinanggal mo, yung yung memory card ng back camera.
So sabi ni Oo. Candice Owens, Tampering yan. 15 US dollars lang yan. Bakit naman niya nagnanakawin? Sa lahat naman nagnanakawin, ba't naman niya nagayakawin? Sabi niya, bakit hindi yung camera nandun sa harapan ng sinicure mo, mas mahal yung camera na yun. So, Oo. ngayon, Oo. si Candice Owens, dahil nga, alam mo naman si Candice Owens, tamang hinala, Oo. tinanong niya, ano ang nandyan sa SD card na yan? Oo. Totoo. In Tapos, fairness naman, very critical kasi siya eh. Kaya, kumbaga parang wala siyang iniiwang batong hindi nagagalaw. Kumbaga tamang hinala lang talaga si Candice Owens. Oo. At sometimes, nagiging tama ang kanyang hinala. So, ngayon, kasi nga, hindi siya nag-iiwan. Hindi siya, kumbaga kung ano yung naiisip niya, hindi niya iniiwanan na, hindi niya pinapalampas. Oo. So, more chances of winning siya. Tapos hanggang, napilit niya yung empleyado na ipakita sa kanya. Tapos, lalo nang naging mas dodgy kasi sinabi sa kanya, ito ipapakita ko lang sa iyo sa FaceTime. So sabi niya, bakit sa FaceTime? Bakit mo lang padala sa akin? So pumayag si bakla. Si bakla ni-record niya. So hindi alam ng mga tao na ni-record niya yung ano. So ngayon, in-announce niya na, nakita ko na yung kuha sa back camera. Hindi tumagos ang bala. Mm-hmm. So nung binaril si Charlie Kirk, hindi tumagos yung bala. Tapos ngayon sabi niya, nagpanic daw yung sina Erica Kirk kung anong sasabihin kung bakit hindi tumagos yung bala. So lalo na namang naghinala si Candice Owens. Bakit kailangan kayong Bakit kayong mas unsettled na hindi tumagos yung bala? Hindi ba dapat dapat nga magtanong din kayo, naku, bakit kaya ganyan yung nangyari? Bakit kayo pa yung una nag-defend kung bakit hindi tumagos yung bala? So, dahil tamang hinala na nga si Candice Owens, lalo siya nagtamang hinala. So sabi niya, pero in fairness, yung tamang hinala ni Candice, nakakahinala rin naman kasi talaga. Yes. So, kasi sabi niya na, bakit kayo nagpapanik? Sinabi ko lang naman na hindi lumabas yung bala dun sa tumagos yung bala. So, bakit kayo kailangan gumawa ng mga excuses? Bakit kailangan niyo sabihin na, kasi si Charlie Kirk, ang buto niya parang si Superman, ganyan. Man of Steel. So, si Candice Owens, Sera kayo. Talaga ba? Yun yung sagot? Yung sagot? Biglang nagchichika-chika sina Erica Kirk daw na parang kasi sinabihan daw ng coroner na ang buto kasi ni Charlie Kirk, healthy, ganyan. So sa bakla yung bala, yung ginamit na kung totoo man yun ang ginamit, is, girl, kaya siyang kaya niya makategi ng, yung mga malalaking mga hayop. Mm-hmm. Ganun ang level. Tapos, so, ang daming hinala ni Candice Owens. In fairness na, baka kapag hinala ka talaga, na parang bakit ang daming yung eksena, tapos yung pinaka-latest yung bakla, hindi pa siya tapos. Hindi ko na alam yung mga latest niya eh. Ang isa mga pinaka-latest niya ay raw kasi parang merong eksena na parang sa turning point, tapos may pinalabas sila na audio ni Charlie Kirk na sinasabi na sinasabi doon sa audio ni Charlie Kirk na record sa isang event na may nagtanong sabi ni Charlie Kirk, well, if something happens to me, ganyan, parang ang inaano ni Charlie Kirk doon is pwede namang si Erica Kirk ang pumalit sa akin. She's gonna do a great job. Which is something na kinataas ng kilay ni... Kinataas ng kilay ni Candice Owens. Sabi niya na parang wait. Una-una, 3 weeks before namatay si Charlie Kirk, allegedly, yung pagka sinabi raw niya ni Charlie Kirk. Sabi ni Candice Owens, wait, hindi ba kayo, ang eksena niyo sa buhay is
ang mga babae hindi kailangan mag-CEO, kailangan lang niyang alagaan ang kanyang mga anak. Yes, oo, oo. Kasi very conservative sa family values si ano eh, Si yung Charlie importance Kirk, din yung family roles, oo. si Charlie Kirk. So, Mm. tapos sabi ni Candace Owens, so binaruba ni Candace Owens sa Twitter. Tinanong niya, "Oy, bakit hindi niyo na lang palabas yung video? Bakit audio pa? Video na yung ipalabas niyo kasi di ba sinabi niyo naman video yan. Ba't yung pinalabas yung video?" sinagot, sinagot, sinagot naman si Candace Owens, bakit namin papalabas? Parang sila, bakit namin papalabas yung video? Ano, para, ano, kahit naman papalabas namin yan, kayong mga, ano, mga psychotic na katulad mo, magtataka pa rin. Sabi ni Candace Owens, wait, sinatanong ko lang, ba't hindi pinalabas yung video? O kung totoo yung video, kung totoo may video, ba't hindi palabas? Bakit kailangan, ano, audio? Oo, audio lang. Sabi niya, kung ano-ano nga kinukuha rin yung mga old videos ni Charlie Kirk para ipalabas. Ito pa kayang very monumental ito dahil pinapasa niya na ang corona kay Erica Kirk kung sakaling namatay siya. Correct, so may pagtamang hinala ulit si Candace Owens. Hindi, wala naman sinasabi ang Iranian government eh. Mm-mm. Kailangan merong communique. Mm-mm. Bakla, ang communique, kung makikipag-meeting ka tapos may napagkasunduan, ang practice niyan is maglalabas kayo ng communique. Mm-mm. Na at pareho nyo i-release yun. The Philippines and the Iranian, Emirate, Chimbustar, Eklabu. Nakita lang natin yung sinabi lang ng DFA kung ano na pag-meetingan. Hindi naman kinonfirm ng Iran. May confirmation ba ang Iran? Wala, at saka nakausap nila foreign minister eh. Si Sayed Abbas, hindi naman siya yung nagde-decide dun sa Strait of Hormuz. No, well, if I understand it correctly, di ba IRGC yung may control doon, yung nagde-decide nun eh. Yung part na yun ng government. Under military control siya. Oo, under the military control yung yung Strait of Hormuz. So, and si Sayed Abbas, marami naman talaga siyang, feeling ko ano lang yan eh, yung napag-usapan lang na, okay, so ito ang requirements para mapa-oo mo ang Iran, ito ang mga requirements, ganyan-ganyan, kailangan makomply nyo to, makomply nyo yan. Pag nakomply nyo yan, di makakadaan kayo sa Strait of Hormuz. Mga ganun lang yan sinabi. Wow, binayagan na tayo, ganyan. No? Correct. May problema pa naman tayo sa comprehension. Ganyan. Masyado excited. Masyado excited. So, ngayon, nakatenga ka, walang announcement. But kasi dapat meron kang announcement. At ikalawa, wala naman tayong sariling wala namang Philippine flagship. Wala naman tayo commercial oil tanker. Wala naman atang oil commercial tankers ang Pilipinas eh. Meron daw. Meron daw. sa Strait of Hormuz? Sino may-ari? Teka lang Sino may-ari? Oil tanker. Ano lang tayo, tanong lang tayo.
San Miguel Corporation. San Miguel Corporation? Oo, meron. Most of the Philippine oil tankers passing through the Strait of Hormuz are operated by Petron Corporation. Petron is the only company in the Philippines that still runs a refinery and actively sources crude oil from the Middle East, making it the primary beneficiary of Iran's assurance of safe passage for Philippine flagged vessel. So, totoo ba? Yun ang nireport ng Philippine Star. Ay, magbigay naman kayo ng abuloy. Charot. Oo. Ayan. Ganon? Ayun. So commercial yung mga oil tanker. Anyway, commission tanker lang from other country pero walang atin mismo, sabi ni Miss Tiframel. Yeah, I think even yung Petron, nag-aano lang rin sila, nagcha-charter lang rin sila ng oil tanker, hindi rin kanila talaga. Ayun. Yun yung ni-report ng Philippine Star. The article is dated today Ayan. Tapos, ayan. So, Petron na nga lang. Petron. Yung iba daw kasi, yung ibang, Petron na lang daw yung merong refinery dito sa Pilipinas. Yung Shell, Caltex, Chevron, yung iba, wala na silang refinery dito sa Pilipinas. Hindi na sila nag-ooperate ng refinery here. So therefore, hindi na sila umaangkat directly from Middle East. Bumibili sila sa other Asian countries. Yung Shell, Caltex, and Chevron. In short, hindi. Meron nga. Petron lang. Yung Shell daw hindi Yung Shell bumibili na lang daw sa Asian countries ng mga refined na mga crudo. Sa Singapore ata. Oo. Ayun. Kasi wala na silang refinery dito kasi yung nanggagaling sa Middle East na oil, ipaprocess mo pa yun Ipaprocess mo pa yun. So yun. Kaya siguro ganun. Ayan. Lapag po tayo ng abulay para kay Sasper sa abot ng ating makakaya para lagi natin siya makita, sabi ni Skylight. True. True yan. True. Ayan. Para maramdaman natin siya gabi-gabi. Ayan. Yes po, brokered na po yung binibili natin. I'm not really I'm not saying na fake news. Ang sinasabi ko lang is walang announcement ang Iran. We don't hear anything. We don't hear anything from Iran's side. So, pwede ba yon na ikaw mag-a-announce kung anong desisyon ng Iran? Hindi ba dapat ang Iran i-announce nila yung decision na yon? At saka ang weird, nilalasing nila tayo sa isang bagay na hindi naman talaga 20 per liter. Anong 20 per liter? Additional 20 pesos per Additional. liter? Additional, yes. Yes! Bex, magkano na ang ngayon? Huli kong pagasolina, 100 plus na. 100 plus ang 1 litro? 1 litro. So, magdadagdag na naman ng 20. So, baka mga 130 na bukas yan. Hindi ko magets. Kasi hindi kasi ako nagda-drive, so I don't... Ilan ba ang nagagastos pag sa gasolina? Depende. Ako, ngayon umaabot ng... Sa isang araw? Sa isang araw. Depende sa travel mo Pero usually, sabihin na natin na 1 litro, 10 kilometro. 10 kilometers. Ganon. So, ang mga jeepney, nakakailang litro sila sa isang araw? Depende dun sa ruta nila. So, kung kunwari, kasi usually ang ruta naman yan, between 3 kilometers to mga 21 kilometers ang ruta ng jeepney Mga ganon. So, mga ganon. Siguro mga 5 hanggang 10 litro isang araw, ganon.
Ayun. Kawawa ang mga jeepney drivers. Nakita mo yung post ni Doc Loren? Yung nanlilimos na Bex ang mga ano, nanlilimos na ang mga, actually sobrang heartbreaking nito eh. Yung nagpapahingi sila ng additional na ano. Oo, yung parang pwede ba kayong magpasobra kung ano lang yung bukal sa puso ninyo, mga ganun-ganon. Kakaawa. Asa na ba yun? Ito. Ayan. Mga ate, kuya, ma'am, sir, may papakisuyo po sana ako sa inyo. Baka pwede pong magpadagdag sa inyo ng pamasahe, kahit magkano lang po, yung bukal po sa loob nyo. Kasi po hindi na namin kaya ang laki ng diesel namin at halos barya na lang na iuwi sa kada biyahe. Sa panahon po ng krisis ngayon, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo na lang. Tayo-tayo lang at ganoon din po ako sa inyo. If ever nakulang pamasahe nyo or wala kayong pamasahe, magsabi lang po kayo sa akin, isasakay ko po kayo. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo. Ayun. Grabe no? Busabos life na tayo dito sa Pilipinas. Kami pala, busabos life na kami dito. May ano rin meron ring nag-viral na story yung jeep in the middle of the route naubusan, huminto, sakala niya nasiraan, yung pala naubusan ng krudo. Talaga? Oo. Ayun. Okay lang naman sana yan, Miss Joey, pero bakit pag bumalik na sa dati ang presyo, di rin nila binabalik sa dati ang pamasahe? Mabagal din yung rollback. Nagkakaroon naman ng rollback, yun nga lang. Hindi siya talaga bumabalik dun sa dati. Ayun. Di pinayagan ang 1 peso fare increase. Pinagtitipid ang mga tao, pero gobyerno tuloy-tuloy lang ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Miss, yung planong ililimit daw dapat ang pagpapagasolina into half full tank na lang pag hindi naman essential raw, sabi ni Ridon. Gusto niya magpasa ng batas. Alam mo yung mga naiisip ni Redon? Mga tipong, Kilala mo ba yan, si Ridon? hindi, ano yan eh. Di ba ano yan? Miyembro yan ng kabataan. Kabataan Dati. Party List. Dati. Oo. Pero ano yan na-appoint yan ni PRRD before niya finire ng bonggam-bongga. So parang binigyan niya ng posisyon. Hindi mo siya na-meet personally. Ever. No, parang, I don't have any reason para ma-meet siya. So, my Work. Ano na yun? With correct vocabulary. Yeah, yan sila pinapoint out ni Sas. British accent ka, Exactly. pero yung pag-possession mo ng English, hindi naman British. Hindi British, hindi naman British words yung ginagamit mo. Pati yung ano niya, yung construction niya ng sentence, hindi nga British. Hindi talaga it's impossible. Na parang, girl, sinicelebrate siya ng mga pink dahil anti-Duterte siya. Lahat ng anti-Duterte isi-celebrate ng pink. Girl, kita mo kung si Joey mag-anti-Duterte yan, isi-celebrate din siya ng pink. Ganun naman sila eh. Nga, buhay si BBM. Pangalawa, Bakit ba sumasama ninyo? Bakit nyo ba siya ni-wish na mategi? Hindi ko siya nini-wish na mategi, pero kung kunwari may sakit siya, hintayin ko na lang siya mamatay. Parang, sabi ko nga ang tawag dito alam mo yun, yung parang, hindi wala kasing point na mag-speculate kung may sakit ba siya, kung may ano ba. Although Amy Marcos said na nagkakasakit na nga daw yung kapatid niya. Gano'ng katindi yung sakit ng kapatid niya, hindi natin alam. Ang Hindi problema natin kasi, sabi stage 4 daw, colon cancer, inemerute, ganyan-ganyan. Pero ang sa akin nga kasi, gano'n man,
wala kasing value sa atin kung mag-speculate nung sakit ni Bongbong Marcos eh. Kasi hanggat nakakatayo siya at nakakapaglakad siya, girl, buhay pa yan, di ba? Wala tayong ano dyan, di ba? Nakakaloka, So, nakakaloka kung ganyan ang sakit niya kasi ganun din ang naging sakit ni Tita Cory. oo, oo. Kung totoo, kung totoo. So, anyway, I'm, tinatago, kasi kung totoo yan, hindi mo naman maitatago yan eh. Sabi Kung ni, totoo yung, sandali, sabi ni Rich, nag-binge watch ata si Sas ng vlogs ni Candace Owens. Oo, pang ano ko yan eh, pang sabaw moments ko yan eh. Alam niyo, meron pa kayong gano'n, yung sabaw moments lang kayo. Tapos meron kayong gustong panoorin pag sabaw-sabaw kayo. oo. Pag Yung ayaw sabaw-sabaw ako, yung ayaw mag-isip masyado. oo, yung mga tipong gusto mo lang, sabaw ka lang. Ano mo yun? So pag sabaw ako, yun ang mga pinapanood ko si Candace Owens kasi natatawa ako sa kanya. Natatawa ako sa, talagang sabi ko, putang ina si Candace Owens, kinareer si Erica Kirk. Bakla. Totoo. Diba? Sobra pagka-career Girl, niya. di ba As in, sinasabi niya parang, sa akin, di success ba to? mapag ano ako, family tree. Bakla, ibang klaseng family tree. Ay, oo. Totoo. No, nakakaloka kasi no, yung parang nung una, parang di ba nag-start lang siya na parang, bakit parang hindi masyadong malungkot to? Parang di ba nag-start Hindi siya ako from there. nagtataka. Bakit Oo. parang, ano to, party-party? Bakit parang hindi masyadong malungkot to si Erica Kirk sa pagkamatay ni Girl, kahit naman Kirk? siguro tayo, ganun din naman may isip natin kung merong, halimbawa, ikaw, no? Sino mo magandang example? Halimbawa, Ay, hindi, magandang example dyan, si Lenny at saka si Jessie Robredo. hindi, masyado Diba? na malayo yan. Halimbawa, ito si Mamsi sa si Papshi. Ay, Sas, I wish we have Candace Owens para i-analyze yung Lenny Robredo, Jessie Robredo Si Robredo situation. eksena. Yes. Hindi, halimbawa ito si Papsi sa si Mamshi. Kung totoo nga si Papshi Enategi, can you imagine si Mamshi bigyan nag-party-party? Party-party! Ganon. So parang, hindi ka man na mag-look, sabi. Parang, yung asawa mo hindi namatay sa sakit. Tapos inisa-isa ni bakla yung mga mga public speeches ni Erica Kirk. Inconsistent eh, sinungaling. Kasi ito yung sinabi mo nito sa anak, pagkatapos iba na sinabi mo. Tapos yung parang, Erica Kirk, explain! Why? Kulang talaga sa miyak. Erica, puta kinakabit! Puta kinakabit! ka! Pero alam mo, talaga? Talaga? Self-made woman ka? Talaga ba? Ito kaya sinasabi mo noon. Ang feeling ko talaga yan, si Erica Kirk. Feeling ko wala siyang kinalaman. Feeling ko lang talaga, baka nagkakalabaan na sila ng jowa niya. Oo. So, parang baka unhappy yung marriage to begin with. Baka unhappy na talaga yung marriage. Tapos nung nawala, so parang, alam mo yun, sigh of relief. Kasi girl, yes. No? Tapos she see it as an opportunity, ganyan. Yung mga ganang etchos. I don't think na may kinalaman siya. Feeling ko talaga, parang, ay, bongga. Parang pag ganyan na lang siya, bongga. Kumbaga parang after the death of Charlie Kirk, kumbaga whatever, kasi para siyang nagkaroon ng not the death, assassination. Yung assassination. Yeah. Assassination ni Charlie Kirk. After no assassination ni Charlie Kirk, she saw it as an opportunity for herself na sinis niya yung limelight eh. Oo. Kasi I agree na it must be rooted doon sa unhappy relationship. Marriage. More than anything unhappy else. Marriage. Feeling ko wala, siguro, kasi girl, parang, hindi mo pa rin sabihin, everyone grieves differently. Bakla.
everyone's grieve differently, pero ibang klaseng grieving naman itong differently na to. Kasi pag pinapanood ko talaga si Erica Kirk, girl, parang, Oo. parang napaka-artificial ng mga, alam mo yung parang yung, parang siyang Risa Ontiveros. Oo, oo. Ganun yung Totoo. aura ni Erica Kirk, parang Risa Ontiveros. Pero Bax, ang nakakaloka kasi hindi siya huminto kay Erica Kirk lang dun sa pagkamatay ni Charlie Kirk. Nakarating siya ng Israel. Bakla kung ano-ano na. Kaya Oo. gusto ko pala si Candace Owens pag sabaw-sabaw ako. Para lang Oo. entertainment lang ba na low quality thinking, ganyan. It satisfies your it satisfies your ultimate Marites itch. 'Di ba? Yung parang tangina, ito yung Maritesa na sagad, 'di ba? Ganon, ito yung Maritesa na sagad. Pero ako, I think there might be some, baka merong mga patutunguhan yung mga expose ni Candace Owens. Parang si Candace Owens pa yung nagluluksa, no? Oo, oo. Well, I think yung significant na tinakbo nung series na yun ni Candace Owens, yung I don't know if it was her who highlighted it or someone else. There was there was a public engagement si Charlie Kirk na kung saan yung event na sinugod yung ng Hamas yung Israel. Isa parang concert yata yun whatsoever ganyan. Tinatanong niya kung yung IDF nagpadala ba ng tulong to neutralize the attack. Kasi nagtataka siya bakit may lag. Sabi niya gano'n, ibig sabihin, nalaman lang ng IDF na meron ng carnage na nangyayari doon sa, basta parang somewhere sa border ng Israel, na merong isang public event. It was a concert yata of some sort. Tinatanong niya, bakit yung IDF hindi nagpadala agad ng response? Pinakamagaling kayong soldier 'di ba? Why did you allow it to happen for quite some time and why did you not send help? Hinold off nyo ba? Tapos paulit-ulit si Charlie. Hindi talaga binitawan ni Charlie Kirk 'yon. It puts the IDF in a really bad position kasi nga parang ang dating inalaw ninyo na magkaroon ng carnage. Is it with, kumbaga parang doon papunta yung doon papunta yung question ni argument ni doon papunta yung argument ni Charlie Kirk na yung pinagmamalaki ninyo na terrorism na nangyari doon sa lugar ninyo is actually approved by IDF. Something to that effect. Ganun yung argument. Ganun yung argument ni, parang ganun yung oh well, bahala na sila dyan. Pero ang nakakaloka kasi dyan is wala nang MAGA. No? Nawasak na yung MAGA. Lusaw na. Very, very few na lang. Oo, very, very few. Kasi, can you imagine, lahat ng, well, siguro yung mga na lang, sobrang hardliner. Well, Candace Owens was a hardliner, pero wala na rin siya. Wala na rin siya. Si Ben Shapiro na lang yata natitira, Bex. Diba, sino ba si Megyn Kelly? Megyn Kelly ba yun? Saka si Tucker Carlson, di ba? Ayaw na nila. Wala na sila. Oo, parang ayaw na nila sa MAGA. So, lalo na si Candace Owens, imbiyar na si Candace Owens sa Oo, kasi sila yung una nagkaroon ng sila yung una, si Candace at saka yung di ba, even before nanalo si Trump ulit, Candace Owens left the group of Ben Shapiro na di ba? Ayun. So, isa sa mga... Kaya sabi ko talaga, gusto ko talaga siya panoorin pag sabaw-sabaw. Pero grabe talaga, sabi ko talaga, girl, pinanood ko ang buong series niya ng The Bride of Charlie Kirk. Talaga? Dami nun! Girl, ang sabi ko talaga, si Candace Owens, dinuro. Sabi ko, ano ba to? Parang magkaribal ba sila para sa puso ni Charlie Kirk? Kasi, baka parang so obsession, napapunta na sa obsession Ang nakakaloka, girl. Parang si Candace Owens yung asawa
Tapos parang Erica Kern yung kabit na parang dudurungin kita, putang ina ka, ganyan. Parang ganun yung eksena ng buhay. So sabi ko, Oo, in oo. fairness, sabi ko, grabe, grabe ang pang-family tree ni Candace Owens. Panoorin niyo siya pag sabaw-sabaw kayo. Sabi, pinanood ko talaga siya lahat, sabaw-sabaw moments. Oo. Sabaw-sabaw. Manood nga ako ng Candace Owens. Ganyan. Kasi nga, sabaw-sabaw lang. Alam mo kung at what time ko siya pinapanood? Pag pinapakinggan, pag naliligo ako. Sige. Kasi di ba mga 1 hour lang yung mga content niya, 45 minutes, mga ganun-ganon. Di ba ganun lang yung mga content niya? O saktong-sakto, kasi times 2 mo yung, times 2 mo yung speed or 1.75, ganyan-ganyan. So, marireduce yung time into 20 minutes or 25 minutes. So, saktong-sakto na pagkatapos mo maghilod-hilod, magkiyod-kiyod ng, true! Oo. Wala, girl, wala talaga silang galit na galit. Alam mo, bakit ba kayo galit na galit sa mga Duterte supporters? We're only supporting who we want to support. You are also supporting who you want to support. Kaya ganyan ko yung galit, dalang konti nyo. It's not our problem kung bakit kayo konti. At hindi sila dadami ever. Yun yung problem. Hindi talaga na sila dadami. Tatanga eh. Di ba kaya gusto nilang tanggalin si Sara dahil maraming botante si Sara. Tapos di ba meron pa sa paiklat na kailangan lumayas na ng Pilipinas ang mga DDS, ganyan. Bakit yung mga DDS na lalayas, sila mas marami sa inyo? Hindi ba dapat kayo lumayas? Di ba kayo nagsasabi nung nalalayas kayo kung maging presidente si Duterte, hindi ba kayo lumayas? Proper English, well, they originated the language. So, ano magagawa mo? So, kaya nga yun na nga, na parang, bakit mo kailangan, yun ang sagot ko doon sa tanong kanina, just to close the issue, na her opinion doesn't matter to me because she's not, una, wala, why would her opinion matter to me? Alam mo ang tawang-tawa, alam mo yung pinaka nakakatawa sa lahat, yung si Lovely ang magpapaiyak sa mga DDS. Tanga na, naiiyak talaga kami sa kakatawa. Hindi, ang hiling nilang magaganyan. Ito na ang kinakatakutan ng mga DDS. Kinakatakutan saan? Oo. Well, natatakot kami sa kanya dahil, for me, she looks unhinged. She seems to be unhinged. She seems to be going through some sort of issues. Yun ang sabihin ko. Hindi ba? Tingnan nyo kanyang actuations. Pero yun nga, yung kumbaga parang dahil the way she carries herself now reveals so many things about her past. And one of it, yung mga unresolved issues niya. Meron siya mga unresolved issues na parang, Bex, mukhang hindi mo pa kilala ang sarili mo hanggang ngayon. Exactly. Hindi ka pa tinatanggap na part ng sarili mo hanggang ngayon. May ganun yung issue kasi nga, girl, wala kang digital footprint. Ang digital footprint mo lang is anti-Duterte ka. So you're a ghost. So ibig sabihin, anong relevance ito sa buhay before? Ibig sabihin, may tinatago. Meron niyang may tinatago. So nakilala ka lang dahil naging anti-Duterte ka. Other than that, wala ka. Girl, marami nang naging ganyan ng mga kakampings na mga anti-Duterte sinelebrate nila tapos sinapon na lang nila sa lansangan. Because si Jover, where is Jover now, 'di ba? Ayoko na lang sabihin kasi naawa ako nun kay Jover. So pero I remember, Sas, we had a conversation about it sa TikTok pa. Nandito ka pa sa Pilipinas noon eh. Kasi tinanong ka namin na bakit ka pumayag na mag-settle? Kasi that libel case na sinampa, nag-undergo siya ng mediation. Pagkatapos, parang all of a sudden, bigla na lang nag-apologize tong si Jover sa nanay mo. Tama ba? Sa nanay mo naka-point yung apology, di ba? That was your condition. Yes.
mag-apologize si Jover sa nanay ni Sas. Kasi ultimately ang naapektuhan naman talaga dun sa mga slanderous na words ni ano, nanay ni Sas. So that was the condition. And then so nag-agree si Jover, nag-post siya, ganyan-ganyan. And then eventually the case was dismissed. Parang tinanong namin siya, ba't ka pumayag? Ba't ka umeme-eme? Ganyan-ganyan. Ano, ang tawag dito. And I remember I remember Sas's response nung time na yon. Sabi niya, girl, pagka kunwari ikaw, nanalo ka na, nag-apologize ni, pag ikaw nanalo ka na, yung tao, pag nakikita mo bang bumagsak na siya, sisipa-sipain mo pa, nasa lupa na nga. Kasi at that time, Jover was experiencing a lot of unfortunate events in her life. Yeah, Ganon. a lot of unfortunate events na naghiwalay sila ng asawa niya. So she's a single mother. And tapos Mm. na-stroke pa siya. So parang, girl, parang, Ah, parang, parati na ako nananalo dun sa lahat ng procedures eh. So parang, ang ano ko noon is, okay na yon. So parang, Tsaka nag-apologize naman na siya, 'di ba? Yung nag-apologize oo, siya sa kasi nga dapat na maraming sarili battle niya. yun eh, before napunta ng trial, ang daming battle. Oh well, thank you to Ahmed and Trixie, no? Parati kaming win sa lahat ng ng challenges, ganyan. Oo. And then tapos na stroke siya, and then single mother, and I was like, girl, what satisfaction would you get to see a single mother, a stroke, who is still recovering from stroke, Mm. and dragging her to Mm. the court instead of her spending her energy taking Mm. care of herself so that she could take care of her son. So, Oo. um, ganun lang kasimple yun. Ano yan, supervisor, pero kung kakabinggan, hindi na yung tatapak-tapak. So, ganun lang kasimple yun. Kasi nga, parang, do you still need to punish her when life already did? So, parang ganun. Parang ganun, di ba na, do you still need to punish her when life already did? So, parang, ano na lang, well, maybe it's the Christian influence in me, no, na I grew up in a Christian school, I've been Environment. educated in a Christian school, Mm. and yeah, that kicked in. Compassion. Oo, na parang Ito na ng hindi mga mo na, Kristiyano, eh, 'di ba? You have to be compassionate, Emil or Emil. oo, na parang wag mo ng na ano na eh, parang sabi, di ba sabi ng mga Kristiyano na ginawa na ni Lord. Si Lord na ang gumante. Parang ganon. Ganon ang, so parang, Mm. na parang dead man na parang okay. So, and tapos na. So, nagsarado na yung chapter and etc. Oo. Pero, yun na nga, nakita ko talaga na ako yung nasa magandang eksena, and then tapos na, and then, And and wala na si Jover. I mean, I don't know if she's still being support kasi ang if I remember it correctly, it was Kiko Pangilinan who paid for her law school, eh. Hindi ko nga alam kung nag-graduate na yan, eh, or kung natapos parang, na yung law ewan school, ko eh. kung nag-graduate to whatever. And then, di ba, nawala nga siya dun sa lumipat na ng Cavite, wala na siya dun sa Mm. dati niya tinitiran sa California Gardens. Kapitbahay ko siya nun doon. Kapitbahay mo? Kapitbahay ko siya, nakikita ko siya. Ginaganon ako ng jowa ko. Sabi, tingnan mo dun, may pangit, oh. Hindi, di ba? Na parang tragic talaga yung nangyari sa kanya. Girl, na-stroke ka. Tapos, naghiwalay sila ng asawa niya. So, single. Yung stroke na hindi ka pa ganun kasyonda, ang hirap nun, ah. She's Diba? younger than me. Girl. So, parang, Oo. serious? Sa ganun talaga ako. Parang, Oo. so, ibig sabihin talaga, is parang schematic. Schematic. Ano ba tawag doon? Schematic stroke or whatever. Mm. So, parang ako, na Which parang, means, yun ba yung namamatay yung kalahati ng katawan? Yun ba yun? hindi, actually, ano pa siya, when I met her, hindi pa niya medyo magalaw yung half of her body. Kaya sabi niya sa amin na,
pasensya na ha, pipirmahan ka na, babagal akong pumirma kasi na-stroke ako, ganyan, sabi ng ganyan. Oo. So, ischemic, Ischemic ischemic, stroke. Ischemic stroke. ischemic stroke ba yung tawag doon or whatever. So, Mm. parang kakaawa naman to si Jovi. Parang, can you imagine, nakatira siya ng Cavite, tapos pababiyahihin mo siya every time sa Oo. Taguig. So, parang, paano yung anak? Sino nag-alaga ng anak? Sino nagaganyan? Sino nagaganyan? So, parang okay na. Ano na ano ko na ang point ko. Na-raise ko na yung point ko Oo. and then that's it. At Oo. saka parating naman kami nananalo eh. Kami na parating nananalo sa mga challenges. Ilan yung mga ano mo nun? If I may ilan yung mga kaso mo nun? Na mga Yun lang. ganyan-ganyan? Yun lang? Oo. Tapos nag-counter nga Yun siya. lang? Di ba yung nag-counter nga siya? Tapos yun yung naging nagalit sa akin sa isa nating kaibigan. Oo. Nagalit siya. Na parang, bakit nagagalit sa akin? Ikaw na nung kino-cross-examine ko, tinanong ko kung may kinalaman ako, sabi mo wala. Oo, Wala yung akong, hindi naman ako nakasama dun sa puro ikaw oo. yung, hindi naman pala ako kasama dun sa kaso ni Jover Laban dyan. So, anyway, so yun lang. And then, ayun lang eksena na parang, that is already the eksena ng buhay. Kasi, ang haba din kasi nung kaso, girl, kasi, Oo. hindi Yeah, pa, kasi yan 20, I remember yun, earlier, girl, ng 2022. 2018. Girl, And then, 2018 nung na-resolve siya, parang 2022. 2020, girl, 2018. Tapos, nag-trial proper lang siya, 2022, May. Girl, 19, 20, 22. Girl, 4 years kami nagbabakbakan sa pa lang, pre-trial. Wala pang hindi pa umaakit ng trial level. Parati naman kami nananalo. Oo. Parati kami nananalo sa challenges. So sabi ko, parati nagbibigay sa akin ni si Trix. So, panalo kami sa challenges. So sabi ko, in fairness, parati sa challenges. Kaya nga sabi ko, kung tutuloy ko yung kaso, go ako. Tapos kasi may mga nangyari pa sa loob ng korte na nakakatawa. Hindi ko pwede kwento dahil, ewan ko, parang it's improper to tell the story siguro, no? Pero may mga nakakatawa nangyari sa loob ng courtroom. Kasama ko pa rin si Tom. Si Tom yung hindi ba karating Attorney Tom Berenguer. Oo. Sabi ko, my God, Tom, nakakaloka nangyayari. Nakakaloka talaga. Ang judge pa namin nun, yung dating NBI director. Si Sir Jimmy at Jimmy Santiago. Oo. Pero alam mo, fair daw talaga yan si Jimmy Santiago. Nakakaloka ako. Tapos, basta merong nakakaloka. Gabi ko, my God, Tom, ganito ba sa korte? Kasi talagang nagagalit si judge. Pero hindi kami, yan sabihin ko, hindi kami pinagagalitan. So ganun ang nangyari. And then ang eksena na ng buhay ay ako naman parang okay na. Parang okay na to. Diyos ko, 4 years na tayong parating nananalo. So parang kung itutuloy natin to, sigurado panalo tayo. Pero nga, eto na lang. Tsaka lagi rin talo si Jover doon Kasi di ba kinasuhan rin niya nun si Franco Mabanta. Talo rin siya kay Mabanta. And yung pagkatalo niya kay Franco Mabanta, masyadong embarrassing. Yes. Meron pa article si Franco Mabanta na, you are now legally pangit. As in, yung talagang parang yung, wow, talaga kakasuhan mo ako dahil tinawag kitang pangit. Nanalo si Franco Mabanta. So now, I can now say that Jover is legally pangit. Pero ayun na nga eksena ng buhay. And then, ayun, na parang, kung nakadapa na, huwag mo na sipa-sipain. So, hayaan mo na siyang, wala kasi akong psychopathic traits. Siguro kung may psychopathic traits ako, i-enjoy ko ang every moment of it. Kaso wala akong psychopathic traits. So, yun na lang ang eksena ng buhay.
So, has there been in any kakamping na ginawa yung same na ginawa ni Sas, yung umabot sa kasun tapos nung nag-apology, natras na kaso, mga pins kasi mapagigante. I don't know, I don't really follow what's going on with them. Unless mapadaan sa wall ko. Eh, wala naman dumadaan sa wall ko. So, Mm. ayoko kasi ng mga ng mga ipokrito. So, Mm. kaya hindi ko pinapala mga ipokrito. Pag ipokrito, dead ma, Diyos ko Lord. Oo. Life is too short to spend time with people who are not cool.